tulad ng aking sinasabi, at kahit hindi ako sa mga expert sa politika, mga kaupak, dyan sa politika, walang permanenteng kaibigan. Meron lang dyan permanente sa kanyang pansariling interest. Kasi alam mga kaupak, karamihan, alam mo naman natin kahit anong partido, kahit anong mga tatakbuhan mo, kapag nanalo ang isang pangulo, halos lahat na politiko, 90%, sabihin ko na, 90% halos, yan ay naglilipatan. Kahit gaano pa kalakas yung dati niyang partido, kapag yung pangulo o yung pinakamaltaas na leader doon sa partido ay natalo at nanalo yung maliit na partido, lahat yan nagbabalingbingan. Kaya mga kaupak, walang permanenteng mga kaupak, walang permanenteng kaibigan. Meron lang dyan permanente sa kanyang interest bilang isang politiko. Ganyan sa politika, ang hirap basahin mga kaupak. Kung minsan, kapag ikaw ay magaling, pero wala ka namang partido, hindi ka rin mananalo. Lalo na kung ikaw ay tatakbo sa national, katulad ng senador, vice president, or presidente. Kaya kailangan mga kaupak, mahalaga yung makinarya hanggat wala tayong politiko na tinitingnan ang kapakanan ng mas nakakarami, tinitingnan kung anong naaayon sa batas, patuloy tayo na magkakaroon ng mga kodita sa Senado. Yun ang ibig ko sabihin mga kaupak, sapagkat si dating or senador Mig Zubiri, dati siyang Senate President, ay kinudita o napatalsik bilang leader ng Senado. At pinalitan ito mga kaupak ni Chis Escudero. Alam niyo mga kaupak, sa tingin ko talaga, hindi ko akalain na si Mig Zubiri matatanggal. Kasi nga, ang Senado parang super majority, sapagkat yung Senado binubuo yan ng halos dalawang partido magkakampi. Ito ang kumbaga pinagsama nila yung unity. Naglalag ako. Unity, alam mga kapak, alam mo naman natin yung unity, nandoon si Bato, nandoon si Padilla, nandoon si Bongo, nandoon si Tolentino. Yang mga yan ay diehard yan kay Pangulong Duterte. Yan talaga eh. Ngayon mga kaupak, alam mo, sa totoo lang, dyan sa Senado, ang Senado natin mga kaupak, binubuo yan ng 24. So ang kapangyarihan mo, hindi lang ikaw ang nag-iisa. Kumbaga yung kapangyarihan mo, binubuo kayo ng 24 senator bilang mambabatas. Ngayon mga kaupak, o ang tawag nila dyan, mataas na kapulungan. Ngayon sa 24 senador mga kaupak, meron kayong hari dyan. Meron kayong leader. Yan ay ang Senate President. At ang Senate President mga kaupak, nagbubutuhan ang 24 senator kung sino ang gusto nilang maging leader ng kanilang asosasyon o samahan, ang tawag dyan, Senado. Kasi alam nyo mga kaupak, pero siyempre sa sistema ng ating bansa mga kaupak, although sa batas, co-equal power ang Congress at saka executive, di ba? Legislative, mga ganyan. Co-equal, sila, kumbaga, equal. Ibig sabihin, hindi pwede diktahan ng nasa palasyo ang galaw ng mga mambabatas. Ganon din naman ang galaw ng presidente, hindi rin pwede naman diktahan. Kumbaga, kaya nga tayo nagkaroon, kaya nga may Senado, may Kongreso, may Executive, may Judikatura. Kasi,
Yang mga yan, nagkakaroon tayo ng check and balance para kung ang isang branch ng government, kung meron ginawa na palpak, na itatama ng ibang branch o machi-check. Kaya kung tawagin natin yan, check and balance. Ngayon mga kaopak, bakit nga ba napatalsik si Mig Zubiri? Nako mga kaopak, sabi mismo ng dating senador, ay dating Senate President na si Mig Zubiri. Ngayon, hindi na po siya Senate President, siya po ay isa na lang senador. So ngayon, pero siyempre senador pa rin siya. Ngayon sinabi niya, dahil sa kanyang pag-aksyon, alam niyo mga kaopak, ito ay yung paglabas ng PDEA Lake. Tama ba? Yung nag-leak. Tama ba yung pronounce ko? Sorry. Yung paglabas na ang pangalan di umano ni Marcos ay nasa PDEA list na lumabas. Na ito yung binabanggit ni Pangulong Duterte nung mga nakaraang rally na kung saan nakita daw niya sa listahan ng PDEA ang pangalan ni Marcos. Pero nakita pala niya pero wala siyang ginawa. At sinuportahan pa niya. Kaya, kasi kung hindi niya sinuportahan mga kaopak, bakit pinayagan niya ang kanyang anak na maging Vice President ni Pangulong Marcos? Diba? Kumbaga sinuportahan niya nila ito. So alam pala ni Pangulong Duterte na nasa listahan, kaya nga nauso yung salitang bangag eh. Yan ay galing mismo sa dating Pangulong Duterte. Ngayon mga kaopak, ito ay alam ng lahat, kahit na hindi mo naman siguro sa kalakaran ng politika, na si Bato ay loyal na loyal yan kay Pangulong Duterte. Kaya mga kaopak, ang hinala ng ibang senador, pakawala si Bato ni Pangulong Duterte kasi siya yung nag-iimbestiga ng PDEA nga nandoon ang listahan pero wala naman maipakita ang source person ni Bato na si De La Rosa, si De La Rosa si Bato, ang resource person ni Bato walang matibay na mapakita si Jonathan Morales kundi puro lang maritis. Ayun. Ngayon mga kaopak, dahil dito ang tingin ng mga kakampi ni Pangulong Marcos nagpapabaya ito si Zubiri. Bakit hinayaan niya na makapag-imbestiga ng maraming beses ang Senado sa dangerous drug na wala namang matibay na ebidensya nga magpapatunay na si Pangulong Marcos nga ay nadudoon sa listahan ng PDEA na di umanay gumagamit ng pinagabawal na gamot. Kaya ngayon mga kaopak, yun ang naging dahilan. Kaya mismo sa bibig ng dating Senate President na si Miguel Zubiri ang nagsabi, meron siyang mas makapangyarihan nga kumbaga nagalit. Alam mo ba, actually yung term niya, hindi niya sinagot. Basta sinabi niya, hindi niya na nasasagutin. Pero alam niya na na-pressure siya dahil sa pag-imbestiga na yun. At sinasabi niya, siya daw ay walang control bilang Pangulo ng Senado. Kung kaya patuloy si Bato na nag-iimbestiga sa dangerous drugs na kung saan nandoon ang pangalan ni Marcos na wala naman, walang napatunayan, walang malinaw na ebidensya. Kaya ngayon mga kaopak, ikinagalit yan, malamang. Kasi katulad ng mga sinasabi ko, ang Kongreso Speaker at saka ang Senado, ang Senate President, ang bawat galaw ng mga yan, alam ng Presidente. Pero, sa batas mga kaopak, dapat hindi. Pero dahil kinain ng sistema ang politika natin, alam naman natin na ang kapangyarihan ng mga mambabatas na yan ay pera-pera din. Yun ang tinutukoy ko mga kapak. Kasi ang malapit na ang eleksyon mga kapak, meron sila mga kanya-kanya alokasyon na kung saan kailangan pirmahan ng tao sa palasyo para i-release ang kanilang mga budget. So ngayon mga kapak, sinabi ng alam mo masakit ito kay kay Pangulong kay Senate President Mig Zubiri kasi yung mga kampi niya
na dating sumusuporta, mga kaupak, isang araw lang nagbago na ang isip, at kung saan ang suporta ng mga Maka-Duterte, si Rebilla, si Jinggoy, sabihin na natin yan, sila mga yan, si Bongo, at saka si Bato, at si Robin Padilla, ay bumuto. O nakumbinsi sila na bumuto kay Chis Escudero bilang bagong pinuno ng Senado. Yun ang nakakapagtaka. Bakit? Akala ko ba ayaw nila kay Marcos? O tama, pero dahil mayroon niyang ginamit na matatamis na salita o mga pangako, kaya sila nakumbinsi nga pumanig sa kabila. Kaya mga kaupak, umiyak si Bato. Alam niyo kung bakit? Alam niya na isa siya sa mga dahilan kung bakit napatalsik si Zubiri na dati silang magkakampi o magkakabarkada, na alam na niya natanggal na sila, no? Kasi umiikot yan mga kaupak yung pinipirmahan. Nagmi-meeting yan. Ngayon, ang meeting na yan, may basbas yan ng palasyo. Kung sino ang gusto nila maging bago na Pangulo ng Senado. Kaya mga kaupak, hindi ako naniniwala na hindi alam ni Chis Escudero, alam na ni Chis Escudero na siya ang papalit bilang Senate President, mga kaupak. Kasi alam mo, mga kaupak, sino ang nag-i-initiate o gumagawa ng hakbang? Inamin niya mismo nung mga nagkakabukingan na siya ang ano. Kasi mga kaupak, nung una hindi niya inaamin. Kasi magmumukhang sasabihin na hindi maganda dahil kunwari umupo siya bilang leader dahil sa palasyo. Pero mga kaupak, ang isang Senate President, bago yan ipaikot ang resolusyon kung sino ang bagong sinusuportahan o pabor sa mga panukala ng nasa itaas na sinasabi ni Zubiri nga mas may makapangyarihan, nagmi-meeting yan. Ibang-iba na ang mga senador ngayon kumpara sa mga nakaraang senador. Ang mga nakaraang senador, mga kaupak, napapatalsik dahil pumapabor sa